hindi po madali ang pagiging buhay isang OFW. May mga ex-abroad ba? May mga ex-abroad? Okay, first-timers. Okay. Gusto ko lang malaman kung ilan ang ex-abroad. Ex-abroad, taas yung mga kamay. Thank you. 10. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. 11. Sabi ng iba, parang hindi siya nagbilang. Hindi naman talaga ako nagbibilang. Magaling lang ako pagdating sa math. Yan ang favorite subject ko nung mag-aaral ako. Kaya ang bilis, no? Ang 9, kukunti compare sa 10. Sa totoo lang, hindi na ako nagbilang. No? Mabilisan eh. Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, sagot lang. Apo? Mabilisan. Kayo ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ha? Opo, mabilisan din. Sabi ng iba, ayaw ko ng mabilisan. Gusto ko matagalan. Bakit? Para marami akong matutunan. Kasi pag mabilis, no? Delikado. No? Delikado. Wala kang control. No? Oh, iba nakakabangga, disgrasya. Wala pang natutunan. Pag matagalan, marami kang matutunan. Di bali, sa part ko naman, mabilis din naman ako, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Kasi dati-dati, wala pang pandemic. Before yung lockdown, 1.5 hour ako. Malaki kasi noon ang sahod ko. Ngayon, ako, 30 minutes na lang ako. Bakit? Wala naman talaga akong sahod. No? Bakit ko pahirapan yung sarili ko? Ikaw, sir, pag nagtrabaho ka na walang sahod, mag-overtime ka ba? Hindi. Siyempre, walang sahod eh. Anong silbi ng pagtatrabaho mo? Walang kapalit yung effort mo. Tama? Kaya ako nandito para malaman ninyo ang ano, mamaya. Ngayon, gusto niyo bang malaman ang pangalan ko? Gusto niyo ng pangalan ako? Dapat, lahat na nakatayo dito, kunin niyo ang mga pangalan nila. Complete. Dapat, pangalan may apelido. No? Para, sigurado. Bakit uso na ngayon? Nagbibigay lang ng number, hindi naman nagpapakilala. Di ba? O, ang pangalan ko, kumpleto to. Lahat ba? May ballpen. Tingnan natin kung makuha nyo ang pangalan ko. Okay ha? Tingnan natin. Okay. Ayan. Tingnan natin. Okay, are you ready? Ito ang pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbo sa pagsalita ng MIPA, Pidos, malingang Saturday. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ba't kayo nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot dito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Nakopya, hindi. Ay, gusto nyo mabilisan. Tuloy, hindi mo nakuha ang pangalan ko. Di ba? Actually, ang pangalan ko, Sam. Sa probinsya, tawag sa akin ng parents ko, Samuel. Mga kapatid, Samuel. Pero, sabi ko parang, pangit pakinggan ha. Pagdating ng Manila, nilevel up ko lang, no? Sam. Ayos, di ba? Ang ganda mga Sam. Pero pag nagbabalita ako, pag sinabi, mula sa Rosal Manila, ito ang aris yung Sammy Carbosa, ang naglilingkod sa pagbabalita. So, nilagyan ko pa rin uli ng Y para maging Sandy. Ayos, di ba? Bakit, sir? Nagbabalita ka ba noon? Secret. Mamaya malaman ninyo. Okay! Sus, nako. Araw-araw ko na ito na ginawa. Yung lecture ko nung nakarang araw, hindi ko na i-upload pati kahapon. Bakit? Wala na akong full ng storage ko. No? Kaya wala. Nung binura ko, pag-check ko doon, burado lahat. Patay. Kaya sa mga kahapon na nagpidos dito, so pasensya na kayo. Pagpaman ninyo na, hindi ko na i-upload yung ano ninyo. Guys, hindi ko na i-upload yung mga nagawa natin dito kahapon kasi nagkaroon ng problema ang cellphone ko. Yan. Kaya sa mga nandito ngayon,
Mag-shoutout na lang kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi siguro, di ba? Ayan, mag-shoutout na lang kayo. Baka matagal na kayo wala doon sa probinsya, no? Nandito ka sa Manila, nagtataka sila kung saan ka na. Akala niya nagtatago ka na. Sabihin mo, hindi naman talaga ako nagtatago. Naghanap lang ng trabaho, mag-abroad lang para sa pamilya natin. No? Di ba? Kasi iba, nawala na doon. Pati si Mrs. naghahanap, si Mr. naghahanap. Akala may kinakasama ng iba. Yung pala hindi. No? Nag-apply na ng trabaho. Okay? Yan. Aparan ko Sam Carbaosa, tagapagsalita ng AMIPA o FW. Mr. Sam, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ninyo, yung hindi alam ng mga speaker, dito minsan ang daming speaker eh. Dito, sunod-sunod, may mga insurance, no? May insurance. Kaya hindi may insurance din naman ng Pidos eh, no? May mga insurance, pero isang insurance dito, ang PhilHealth may insurance, ang pag-ibig may insurance, mamaya, nag-business may insurance. Pero ang pinakamalaki, kaya lang wala na sila dito, yung PFWD. Pag natapat ka ng holiday, mas lalong malaki ang makukuha ninyo. No? Maliit yung binanggitin mo ng Sandra din. Nabanggit pa kanina yung pag hindi naman talaga natuluyan, 7,500. Nabanggit hindi. Hindi pa. Sa insurance. Pag natuluyan, 15,500. US dollars po yun. Ano gusto? Maliit. Malaki. Sir. Huwag na. Kadalasan sabi ng mga OFWs, huwag na. Di bali na. Malaki nga. Ang nakatanggap nun, hindi naman kami. Yung beneficiaries. Tama? O, concentrate ha. Kaya ako nandito. Sa dami ko pang babanggitin dyan, bakit kabisado mo Mr. Sam yung modules? Kasi yung part ni Ma'am Sandra rin is part ko rin. Year 2011 pa lang, accredited na ako ng UWA as facilitator. Then, signatory na the certificate. Kaya ang part ko ngayon is welfare assistance just in case of emergency. So, ano yung emergency? Hindi nyo lang? Alam mo bang emergency? Diba? May nagsasabi siya dito kapot. Yung may nag-uwang-uwang. Diba? Just in case of emergency. May problema sa loob at labas ng bansa. Kaya ngayon dito, magtatanong na ako ng magtatanong. No? Kasi, mayroong gusto kong alamin sa inyo at mayroong din akong gustong ipaalam sa inyo. Nano, dapat malaman nyo ang pinasukan nyo. Yung pagiging buhay OFWs. Bakit? Hindi po madali ang pagiging buhay OFWs. Sino nga ex-abroad? Taas yung kamay. Thank you. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Si Sir na lang at tatamayin ko. Sir, kamusta? May naipon naman? Babalik pa rin. May mga pagsubok. Mga na-encounter ka natin doon sa labas ng bansa. Sir, mayroong pagsubok. Saan ka nagtrabaho, Sir? Nurse po kayo. Marami ka nang inano. Nurse sister, dapat dito ka sir kasi ikaw ang bida ngayon. Nurse. Oh, yan sino mga nurse dito? Marami? Nurses. Wow. Alam ko mga nurses eh. Kahawid siya ng nurse dati nung na-aksidente ako sa series line. Series line. Siya ang taga-alaga sa akin. Alam mo, wala pang cellphone noon. Kinuha ng number ng bahay ko. Sabi, alam mo, itong pasyente na ito, madaldal ito. Hindi makulit, medyo makulit, pero nakakatuwa kasi hindi siya, yung albante. Yan, kahawin mo mami. Pero, nung nailabas ako sa ospital, so wala na kami. Hindi na wala kami communication, walang cellphone noon. Kahawin mo lang. Gusto nyo papuntahan yung bahay niya doon sa kanila. Pero sabi ko, ayaw, nag-aaral pa ako eh. No? Yan, sir! Nurse! Wala kami nagkaranasan na hindi maganda sa labas ng bansa. Pero sa labas ng bansa, marami bang may naging karanasan yung mga OFWs na nakakaranas ng sobrang hirap? Mayroon ba sir? Totoo hindi? Marami! Ang tanong, ex-abroad. Masarap buhay. Dapat lahat ng mga ex-abroad, sir ha? Masarap ang buhay OFW hindi. First timers. Narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad. Hindi. Sabi ng mga first timers yan, ha?
Normal na yun, magtatanong ka sa sarili mo. Di ba? Si sir, nurse yan. Pero bakit sinabi sir? Hindi. Pero sir, magtatanong, ikaw sir, ex-abroad ka? Nung magpidos ka noon, nagpidos ka ba nung umalis ka noon? Saan ka nagpidos? Hindi ko maalala. Hindi mo naalala. Ang tanong lang, 2008 pa kasi. 2008. Nakita mo ba na ako doon sa pinagpidasan mo noon? Wala, sir. Wala. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. No? Wala ako doon! Dito may ex-abroad sa mga kababaihan. Meron. Ex-abroad. Kayo mag-ex-abroad. Kayo ex-abroad. Okay. Ma'am, huwag mo na lang kung para sa'yo. Hindi masarap. Bakit? Sige nga. Sinong ex-abroad dito? Babae ka ba? Nung pag-alis mo noon, masaya ka ba? Nung inatid ko sa airport, tapos hanggang sa pumasok ko sa boarding gate, nung hindi mo na makita yung naghatid sa'yo, asawa mo at mahal mo sa buhay, gusto mong pumaway o mag-hug uli. Masarap ang pakiramdam na hindi? Hindi. Lalo na, nung sumakay ka sa plane, pag sakay mo ng plane, unti-unti na umangat ang plane, tapos hanggang sa pumasok na doon sa ulap, di ba? Pumasok na sa ulap, tapos hindi mo na makita, kahit sisilipin mo sa baba, kung saan sila doon, ikaw, hindi na rin nila makikita. Kasi sa plane ka na tama. Hanggang sa dumating ka sa labas ng bansa, no? Umpisa na ka na magtatrabaho. Sundan niyo ha, umpisa ka na magtatrabaho, tapos hanggang sa matapos yung trabaho mo, nakaramdam ka na ng pagod, kasi first timer ka. Pagod, hirap, gutom. Gusto mong matawagan, isa sa mahal mo sa buhay, hindi mo pwedeng tawagan kasi wala naman talaga sila doon. Wala kang ibang magawa, kundi gawin mo ang lahat para lang magkain ka. Walang mag-serve sa'yo ng pagkain. Kaya ginawa mo, self-service na lang. Tama? Tama sa'yo? Kahit nurse yan. Self-service na lang! Pero habang kumakain ka, naalaala mo pa rin, tawagan sila ang mahal mo sa buhay. Nung tinawagan mo, malakas naman ang signal, ginamit mo pa yung video call, nakita mo sila. Nakita ka rin nila. Tama? Tama, ma'am? Video call yun eh. Pero, nung mawala ang signal, no? Biglang nag-brown out, nawala ang signal, nawala sila, nawala ka rin. Tama? Anong maramdaman mo? Tignan nyo ha? Hindi masarap ang pakiramdam. Pero, nung sumahod ka na, sunod-sunod na, hanggang sa umabot ng isang buwan, end of the month na, higaya ng sahod, tapos natanggap mo na, walang mag-isip, babawit ka na lang, pinadalhan mo ang mahal mo sa buhay ng pera. Ano ang naramdaman mo? Di ba? Masarap. Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit. Pero sobrang sarap naman ng pakiramdam. Tama? Pero, sino ang sobrang sarap ng pakiramdam? Yung nakatanggap ng padala mo. Tama? Kasi bakit? Nung matanggap, nasa isipan nila, may kasunod pa to. Tama? Sunod-sunod na to. Ganun naman talaga, sir, di ba? Ang problema, minsan, hindi maiwasan na delayed ang sahod. Pero wala pang ang sahod, no? Sunod-sunod ang tawag sa'yo. Kasi may kasunod pa. Di ba? Sunod-sunod ang tawag. Nakulitan ka na. Sabi mo maghintay lang kayo, hindi pa talaga. Tapos yung isang buwan, after ng isang buwan, padalhan ko kayo uli. Ang problema, na-delay. Nung ma-delay, sunod-sunod pa rin ang tawag. Hanggang sa nainis ka na. Kaya inupan mo na ng cellphone. Hindi mo na sinasagot yung mga tawag. Kaya hanggang sa ilang succeeding months, away-away na. Kaya minsan, yan ang naging kadahilanan kung bakit ang OFW umuwi ng Pilipinas, nauwi sa hiwalayan.
Si Mister, si Mrs. naghanap ng iba. Ganon din. Si Mrs. o si Mister sa labas ng bansa, nakapag-isip na rin. Totoo ba? Sir, may asawa ka pa ba? Meron, sir. Nung umalis ka, may asawa ka. Yes, sir. Ngayon, kayo pa rin. Oh, yes, sir. Kayo, ma'am. Kayo pa rin. Yan ang mga titinong mo. Tapi sino single, ma'am? Ma'am, first time eh. Okay. Aalis ka. Dahil sa pamilya. May anak ko kayo. May anak kayo. Paano ka nagpa-anak? Wala kang asawa, di ba? Yan ang mahirap, no? Okay. Sige, hayaan mo muna. Hayaan mo na lang yan. Huwag na natin patagal. Ganun talaga buhay OFW. Nung mag-picture ako sa Makati, nung tinanong ko, ma'am, pang ilang balik mo na, sir, pang-apat na. Sabi ko, may asawa ka ba? Sabi niya, sir, malapit na. Kasi bakit? Makulit ang asawa niya. Siya lang tumutulong. Babaya sa tatlong anak. Driver, babaero pala. Sabi ko, ma'am, ako, hindi, babaero. Ma'am, kamusta ka? Okay lang. Malinaw. Tuloy-tuloy, painitin natin. Okay! Ganun po! Kaya ako nandito. Hindi para magbiro. Totoong kwento lang. Yung sinasabi ko dito, more on realities. Ayaw ko nangyayari sa iba, mangyayari sa inyo. Magtatanong na naman ako eh. Ngayon, kayo paalis na. Nagpidos na kayo, di ba? May pag-usapan na tayo. May ugnayan doon sa batas na dapat malaman ng isang OFW. Kamusta? After Ma'am Sandra mag-lecture, kamusta yung excitement? So 100% ba? So 100% ba? Kasi pag may babanggitin ako maya, at pag may nangyari sa'yo, kung 100% kaninang excitement mo, may nangyari sa'yo, may tendency, mababawasan. Bawat mga pangyayari na na-encounter mo, babawasan ko ng 20% yung yung excitement mo. Kaya ako'y magtanong yun. Kasi ayon sa batas, ang isang OFW, dapat alam niya ang kanyang pinapasukan. Malinaw? Dapat may alam ka. Hindi lang yung excitement mo, excitement na lang. Ini-expect mo pagdating doon, akala mo okay, yung pala hindi. Nagpidos ka pa lang, super excited ka na. Pero hindi mo lang, yung kasunod ng speaker, mayroong sasabihin at maririnig mo ngayon. Sa kanyang katanungan, ito ang una. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Isa lang ang nakapag-sign, 2, 3, 4, 5 ang nakapag-sign ng kontrata. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, bakit kami nandito na rin sa Pilipinas? May problema. Normal lang yun. Kaya bawas na agad yung excitement mo ng 20%. Ang natira is 80%. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Then after nakapag-sign ng kontrata, magpipos. Kahon, may nakita ko yun. Sabi ko naman sa iyo. No? Kaya normal lang, makakaramdam ka ng medyo hindi maganda ngayon. Kasi nangyari na sa'yo. At dapat after magpidos, anong kasunod? Dapat siguro din yung makaalis. Na, bakit? Ang isang OFW, mula nag-apply at nabisahan, 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Dapat wala na siya ngayon dito sa loob ng pidos. Wala na siya ngayon dyan sa iyo. Upuan. Minsan narinig ko, ikaw, di ba 10 months ka na? Nandito ka pa rin. Sabi ni isa, bakit? Ikaw din naman na. Nagsisihan pa. Ha? Kung nangyari ngayon sa'yo, normal lang yun. Mababawasan naman 20% ang excitement mo. Sabi ng iba, ibang klase ito. Parang takutan to. Hindi po. Sinabi ko lang ang totoo. Kasi sa part ko, more on realities. Hindi ako nagbubukas ng projector
Kasi bakit? Pagbuksan ko lahat yan, no? Hindi tayo matatapos sa loob ng 6 na oras. Kasi bakit? Ang sabi ng uwa, sa pilos dapat, i-consume nyo yung time na 6 hours. Isang speaker lang yun. Kaya swerte nyo, dito kayo nagpidos. Tapos na si Ma'am Sandra Lynn. May kasunod pa na speaker na malaking bagay. Bakit? Marami kayong natutunan. 60 to 90 days prior. So kung natira, kung nangyari sa'yo, is 60% na lang. Dapat! Kailangan. Bakit kailangan makaalis na? Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapagpidos. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Tama, sir? Tama. Sabi ng iba dyan, bakit kami? Sobrang laki. Hindi pa nakaalis, ilang buwan na, sobrang laki din ang kinuha na placement fee. No? Kaya, normal lang, pag nangyari sa'yo, lalabas ka at tawagan yung kumuha sa'yo ng pera. Sabihin na yun, bakit kinuha mo sa sobrang laki? Tapos, ilang buwan na kami na hindi pa ikatalis. Katawag mo yun. Kasama mo, kasama niyo. Ingat. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang natira. 40% na lang. At dapat, pag nagbayad ka, saan lugar? Jollibee? Chowking? Max? Kung ano-anong restaurant? Sa loob ng bahay o sa loob ng agency? Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, bakit kami? Jollibee. Sabi naman isa, at least pinamirinda tayo. No? Hirap, no? At least na-open ko yung mind nyo. Na-open ko yung mind nyo. No? Dapat sa loob ng agency. Another 20% kung nangyari sa'yo, ang natira is wala na. May 20% pa. O dapat, mayroong kakulang. Nabagay ko man, resibo. Wala pa. Dapat mayroong kakulang. Resibo. Sabi nila, resibo. Bakit kami wala? Another 20%. Pag magbawas pa ako, wala lang natira sa excitement. Problema hindi. Problema. Ang iba manungkot na, ano ba itong nangyari sa atin ngayon? No? Magtanong ako, sumigaw kayo ng pinakamalakas na parang galit na galit ka, isigaw niyo ang sagot niyo sa akin. Magtatanong na ako. Ang tanong, tuloy, hindi. Walang tuloy. May! Tuloy, hindi! Tuloy! Tuloy ang laban. Umpisa na eh. Nung umpisa na, tuloy ang laban. Ngayon, lahat ng problema may solusyon, tama? May solusyon. May solusyon, bakit alam mo lahat yung mga binabanggit mo? Hindi ka nag-open ng proyekto. Kaya ang trabaho ko, mula nun hanggang ngayon. May nangyari sa inyo, kung may nangyari man sa iyo, you are a victim. Tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal kapatay na tulong nakapagpiyansa sa batas na yan, okay. Kaya dapat, non-billable offense. Sir, alam mo, yan ang trabaho ko. Hindi lang dito, pati sa labas. Kaya kung bakit gumagana ang video ko, kasi minsan hindi ko nahuli sa labas. Dito ko sa loob ng pidos, nahuhuli. Hindi naman nagbe-blank. Ibig sabihin, walang illegal recruiter sa loob. Nangyari mo sa'yo, i-inform ang inyong agency dito sa Pilipinas. Hindi ka ba nakapag-assign ng kontrata ngayon?
baka ginawa ng inyong agency advance videos na kaya huwag kayo magdala. Kasi iba malayo pag pinanggilingan, ayan na ilang gumastos pa kayo, kaya advance videos. Di na, pero mga videos, signing of contract. Na, ganun na. Huwag kayo magdala. Sabi di ba, ay, salamat. Ang problema pagdating sa labas ng bansa, no? Yung pagbabago, sabi ni Sir kanina, yung akala mo itong position mo, hindi pala. Akala mo nurse ka, pagdating doon, ano ka pala, household worker ka pala, no, Sir? Household kaya ang bagsak ko dito. Sir, engineer ako. Pagdating dito, Sir, hindi ako gasoline boy kaya ako dito, Sir. Ang hirap, no? Mga pagbabago. Ang sahod, Sir, ganito. 1,200 plus to, Sir, nawala yung 200. Sabi ni isa sa akin, Sir, 1,800. Pinirmahan ko sa Pilipinas. Ngayon dito, Sir, ang natanggap ko, 1,500 lang, plus 300. Ay sabi ko, di 1,800 din. Di ba? Cleaner, beautician, nurse, engineers. So, dapat maging maingat. Mangyari sa'yo dito sa Pilipinas, i-inform ng agency. Mangyari sa'yo sa labas ng bansa, i-inform din ng agency. Okay? Eh bakit yung sila, ng agency? Eh wala namang ibang may kinalaman yan sa pagpapaalis ng OFW sa agency. Bakit? Para iwas sakit sa inyong ulo. Iwas sakit sa ulo ng inyong agency at ng inyong pamilya at ahinsya ng gobyerno na pag tinatawagan mo, ang daming inaksyonan niyo doon. Kaya minsan, pag tinatawagan mo, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Na? Hirap, no? Emergency na! Out of coverage area pa. Dapat, may number kayong makontak. Kaya sabi niyo yung sandra rin na, mayroong isang pwede nyo makatulong sa inyo. Ibigay ko ang number. 0948-0939-970 at 0963-513-5480. Pwede tumawag kayo dyan at magpakilala diplomasya. Siya po ang pupunta sa inyong agency, pag-iusapan ng ayos ang inyong agency, diplomasya, ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema at kagadahan, libre ang serbisyo. Malinaw? Libre ang serbisyo. Sino inyong makausap? Walang iba kung hindi ako. No? Nagawa namin dati kay